Grabe, operasyon na nga pala mga ka-dreamers itong bukol sa aking kamay kaya naman nag-withdraw na ako ng pera. Umagang-umaga nga pala mga ka-dreamers ay sumakay na nga kami sa AG patungo nga sa Gumaka. Babalik kasi kami ngayon sa hospital para kuhain nga ang result ng aking ECG, laboratory at saka X-ray. Iyon kasi ang mga kailangan para maipagpatuloy nga yung aking operasyon. Pagkarating nga namin dito sa hospital ay kinuha ko na rito yung result ng aking laboratory. Kasunod naman ang kukuhain kong result ay X-ray. Kaso dahil napakalawak na private hospital na ito, mali pa palang room ang aking papasukan. Bali, pagpasok ko nga sa room na ito mga ka-dreamers ay nagpa-ECG na rin ako kasi hindi ko ito nagawa last time. Tapos yung dala kong kapirasong papel, ayun na nga yung result ng aking X-ray. Dumiretso na rin nga pala ako sa cashier para bayaran nga yung aking ECG. Kasunod naman mga ka-dreamers ay naupo lamang ako rito sa waiting area kasi nga maaari ko na raw matanggap yung result ng ECG hanggang 12 noon. At habang naghihintay nga pala mga ka-dreamers ay nakaramdam kami ng gutom kaya naman pumunta muna rito sa McDo para nga kumain. Unfortunately, during this day ay hindi nga pala namin nakuha yung result ng ECG. Gayon pa man ay nagkaroon na nga kami ng schedule na July 25, 2024 na ang aking operasyon. Ibig sabihin mga ka-dreamers, ang video pala na ito ay kuha pa noong July 20. At bago nga kami umuwi sa bahay, ay dumaan muna kami sa Pure Gold para mamili nga ng ilang pasalubong kay na mama. Bali, ang mga pinamili ko nga lamang dito mga ka-dreamers ay lahat prutas tapos itong ilan kong inumin sa biyahe. Fast forward na natin mga ka-dreamers at ito na nga dumating na ang July 25. Kung kailan itinakda ang araw ng aking operasyon nga dito sa bukol sa aking kamay. 6 onwards nga pala ng umaga na mga sandaling ito at ito na nga yung last na pwede akong uminom ng tubig. Bali, pinag-fasting nga pala mga ka-dreamers ako ni Doc na simula kagabi ng alas 12 ay hindi na pwede ako mag-take ng kung ano pa man. As in simula pa kagabi ay wala pa akong kinakain at hindi man lamang ako nakapagkape. Pero ngayong umaga nga ay nag-chat yung assistant ni Doc na pwede raw akong uminom ng kaunting tubig pero yung akin na parami. Sa sobrang uhaw ko kasi mga ka-dreamers ay halos maubos ko nga yung isang bottle. Pagdating nga namin sa bayan ng Gumaka ay sumakay lamang muli sa tricycle at inihatid na nga kami rito sa hospital. Tapos ibinigay ko lamang sa security guard itong referral na ibinigay nga sa akin ni Doc last time. Tapos ayun, sinamahan na nga ako ng security guard papunta nga rito sa OB-GYN office. Pagpasok ko nga sa office na ito mga ka-dreamers ay nag-fill out lamang ako riyan ng form kung saan ay pinapahintulutan ko silang gawin nga sa akin yung operasyon. At higit sa lahat ay sumasang-ayon ako na bigyan nga ako ng anesthesia. After naman ay pinagsuot na nga nila ako rito na mga pangkaraniwang suot ng patient. Pinakisuyuan din nila ako na alisin ko nga lahat ng accessories na aking suot. Bali, hinubad ko na rin nga pala mga ka-dreamers itong ang sapatos na aking suot sapagkat magchichinelas lamang daw ako. Pumasok pa talaga muna ako sa CR para nga umihi. Sa mga sandaling ito mga ka-dreamers isisimula na ang operasyon. At ayan, after 6 hours ay nakalabas na nga ako sa operating room. Bawal kasi ron mag-video mga ka-dreamers kaya naman nakapass forward itong ating video ngayon. Syempre hindi ako makatitiis na hindi ko sa inyo sabihin kung ano yung mga nangyari doon kaya naman sasabihin ko rin at ikukwento sa inyo ngayon. Sa totoo lamang mga ka-dreamers, pagpasok ko nga roon sa operating room ay doble-doble na ang kaba na aking naramdaman talaga. By the way, uminom nga pala muna ako rito ng tubig kasi nga kanina pa akong umagalas na uminom. Tapos habang nagpapahinga nga ako rito sa waiting area ay nakita ko nitong bata, grabe nanonood pala yan sa akin. Ang sarap sa feeling na nakukuha niya yung ilan niyang kasiyahan sa akin. The best feeling talaga of being a vlogger is not that only how much you earn, but how many people you inspired. O, diba napapa-English pa tayo? Dahil kagabi pa nga mga ka-dreamers yung last ko nakain kaya naman kumain muna ako sapagkat gutom na talaga. Ay hala, mabalik nga tayo doon sa pangyayari sa aking operasyon. Sa sobrang kaba ko talaga mga ka-dreamers ay nakadalawang tusok nga sa akin ng karayom kasi wala nga makuha sa aking dugo. Diba kung mapapansin ninyo sa mga video ko ay labas na labas ang litid ko sa kamay, ay naku, pagpasok ko sa operating room lumubog lahat. Kaya naman nakadalawang try pa nga sa akin yung nurse para itusok yung karayom kung saan ilalagay nga yung swero. Tapos habang kinukuhaan nga ako ng isang nurse ng dugo ay binibipihan naman ako noong isa. After naman nun mga ka-dreamers ay in-inform ako ng nurse na may i-inject nga raw sa aking gamot para hindi ko maramdaman yung pananakit ng tiyan ko kasi nga kagabi pa ako hindi ko makain. Grabe, ganoon pala mga ka-dreamers, kapag ooperahan kailangan 8 hours kang hindi kakain bago yung operasyon. At dahil nga roon mga ka-dreamers sa aking palagay kaya nga ako naging dehydrated. Kaya kung mapapansin ninyo ay may dalawang bulak ako rito kasi nakadalawang turok sa akin ng karayom. Grabe, kakaiba mga ka-dreamers yung feeling nung in-inject nga sa akin yung gamot kasi nga ramdam ko yung pagdaloy sa akin. After naman ng ilang minuto ay dumating na nga si Doc pati yung anesthesiology. Tapos yun may inilagay na lang na oxygen sa aking ilong. At natatandaan ko pa talaga mga ka-dreamers bago nga ako nakatulog ay sinabihan ako na i-inject na nga raw sa
sa akin yung pampatulog. Grabe, limot ko talaga yung pangyayari kasi hindi talaga ako nakaramdam ng antok at pagka-inject sa akin ay parang pakiramdam ko ay biglang tulog agad ako. At yun, after nga ng almost 6 hours mga ka-dreamers ay nakalabas na ako sa operating room at ito na nga palang hitsura ng aking kamay. Grabe, thank you Lord for successful operation. Syempre, best regard sa mga nag-abyad sa akin doon sa hospital, lalo na nga kay Syempre, kay na ate at kuya na sumama pa nga sa akin sa operation kaso hindi naman sila nakapasok sa loob kasi bawal nga. At pagkagising ko nga pala mga ka-dreamers ay kinausap ako ni Doc na kailangan nga raw ipabiopsy yung bukol na nakuha kasi para malaman kung ano nga ba raw iyon. At nang ipakita nga sa akin ni Doc yung bukol na nakuha ay para siyang tusino. Grabe, parehong-pareho sila mga ka-dreamers ng tekstura. Sayang nga hindi ko na videohan kasi bawal nga iyon doon. At ang video nga pala na paglilinis na ito mga ka-dreamers ay kuha after 24 hours at grabe medyo namamaga nga yung aking kamay. Bagong gising nga ako sa mga sandaling iyan kaya kung mapapansin ninyo ay napaka-oily talaga ng aking mukha. Pero bilin kasi ni Doc ay kailangan ngang linisan pala. Halababay na mga ka-dreamers. Oh, 49,500. I won 83,100. Ngayon mga ka-dreamers, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng napakalaki rito kay PH Pasay. Nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag nyo kalimutan mag-screenshot sapagkat mamimigay ako ngayon sa GCash. So yan, maglaro ako ngayon dito kay Super Ace. Play! Ito yung pinakamaganda scatter agad sapagkat may 10 spins siya mga ka-dreamers. 400 na agad oh. O yan yung scatter na sinasabi ko. Napakaganda niyan dito kay PH Pasay. Play! 800 agad. Oh, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 4,000. 2, 4. 1, 2. 2, 4. Oh, 49,500. 5,000. 10,000. 1,000. Grabe! Tingnan niyo mga ka-dreamers. Look at this. I won 83,100. Ang akin lang tinaya, 200 pesos. Oh, di ba napakadali lamang talaga kumita rito kay PH Pasay. Kaya kung nais nyo rin kumita mga ka-dreamers, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-screenshot at ilagay sa comment section sapagkat mamimigay ako sapagkat nanalo nga ako. Ang daming sapagkat pero dahil ako'y tuwang-tuwa, mag-register at mag-deposit na kayo. Yun lang.